So, magandang araw po muli at tayo po nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial literacy. So, sa umagang ito o sa araw na ito, ating tatalakayin yung isang aspeto ng wealth building na minsan hindi natin naiintindihan yung yung daan na ating tatahakin sa wealth building ay isang daan na hindi marami ay dumadaan, no? Um, Ito ay daan na medyo malungkot, ay hindi glamoroso, hindi is not flashy, hindi siya Instagrammable, no? Ito yung ating tatalakayin ngayong umaga. At bakit importante na maintindihan natin, no? Lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa lalo sa mga kabataan, no? Sa mga kabataan ngayon, yung OFWs, yung uniform personnel na uh, iba yung paningin sa buhay, no? Ibang paningin sa buhay ng 20 mid-20s, Iba yung paningin sa buhay ng mga nasa 40s na tulad namin, approaching 50s. We have our own families, iba yung aming paningin. But yung concept is the same, na road to wealth is a road less traveled, and yet it is a road that is more fulfilling at saka will eventually help us to secure a free and brighter future. Yun naman ang pan natin, bakit tayo nagtatrabaho, bakit tayo nagsasakripisyo, working abroad, working sa uniform service, training, na-deploy, nabubull out, in all these things, bakit natin ginagawa to? To have a brighter future, na ating nakagisnan, ating nagsusumikapan na ating nakagisnan would be much better sa ating hinaharap. So ito ating tatalakayin ngayon, Bakit yung road to wealth is a road less traveled? Bakit di gaano karami yung dumadaan dito? And then kung gusto nating maabot 'yon, yung ating destination to wealth, wealth naman hindi naman natin ito tinutukoy lang sa pera. This all about having a financially free at saka secured future. Ibig sabihin, pagdating ng panahon, kahit na nagsasakripisyo tayo ngayon, pagdating ng panahon na we're not able to work anymore at saka tinatamad na tayo magtrabaho, meron na tayong enough, to support us, kahit sa mga panggamot natin, pang maintenance natin. And then we still have meron rin tayong maiiwan sa next generation, no? So hindi lang yan pera, hindi lang yan material wealth, but all the values, all the strategies, to maintain and to keep this wealth. Ito dapat ang iiwanan natin sa next generation. So this generation, we always chase, habol tayo ng habol ng taas ng sahod o classy lifestyle, we feel na napag-iwanan tayo pag wala tayong may pakita sa ating mga social media na mga milestone na ating naaabot, nakakabili ng bagong sasakyan, nakakabili ng kondo, nakakabili ng bagong bahay. So pinopost ka agad natin sa social media, thinking that these things na ating pinapakita will make us feel better and will make us a better person, no? So yun ang trend ngayon. So anong nangyayari? So most people end up nalulubog sa utang, sa kakahabol ng kasikatan o ng mapansin. We tend to borrow money or to go into debt para lang may pakita. So this is an illusion, An illusion. Ito kasi yung kino-cultivate ng society ngayon, Because ano bang intention nito is
for us to spend and minsan spend irresponsibly. So ito yung nagiging dahilan bakit maraming nalulubog sa utang kasi gusto natin mag-cope up sa trend. And minsan yung trend will eventually uh, put us into a bad situation na hindi na tayo makakaahon. Bakit marami sa karamihan sa atin ay lubog sa utang dahil dito, no? So, yung road to wealth is should be meron tayong babaguhin, ano? Ang unang-unang babaguhin natin is our mindset. So if our mindset, yung mindset natin is magpasikat or just to para lang mapansin ng ating mga kaibigan o ng ating tao sa ating paligid, kahit ating mga kamag-anak, no? We're trying to impress people na wala namang pakialam sa atin, they don't even care. So we're spending too much just to impress people that we don't even like, kahit yung mga kaibigan natin minsan na ayaw naman natin, but gusto natin ma-impress sila sa atin. We spend too much, na sa walang katuturan. So ibig sabihin, baguhin natin yung mindset natin, yung mindset na minana pa natin sa ating mga magulang, mga mindset na ibibigay sa atin ng mga tao na nasa paligid natin. If those things are not helping us, we should change that, So ito kasi internal, hindi ito pwedeng i-impose, but tayo dapat ang nakakaalam kung yung mindset na ito ay nakakatulong sa atin or hindi, So we should embrace yung delayed gratification. So we should not be wag tayong wag tayong ma-OP, ma-out of place. Kung napag-iwanan tayo ng ating mga kaibigan, ng ating mga kabarkada, wag tayong ma-out of place. If you saw your friends na nakakaangat, na nakakabili ng bagong sasakyan, nakakabili ng mga bagong cellphone, or makakabili ng bagong bahay, out of utang, huwag tayong out of place. Huwag tayong feel bad, Sometimes we feel bad kasi feel natin na yung mga contemporaries natin nakakaangat without knowing na yun pala ay inutang lang, yun pala ay babayaran nila for how many years, iba minsan namatay na yung babayaran nilang mortgages hindi pa natatapos. So wag tayong maingit sa ganun, So we should live below our means. Living below our means is not really glamorous, ibig sabihin nito, pag nagtitipid tayo ay magmumukha tayong mahirap. Totoo yan. Pag nagtitipid tayo, nagmumukha tayong timawa sa term namin sa Ilonggo is timawa. Ibig sabihin, we feel na medyo mahirap ang buhay pag nagtitipid tayo. Even sa iba, pagka nakikita nila. And we should not feel bad about that, So, kasi yung mga mayayaman na tao ay talagang pinractice ito. So hindi ito hindi mga yumaman na tao. Yumaman na tao in an honest way, I'm not talking about yung mga yumaman diyan dahil sa kalokohan. But yung mga tao na yumaman in an honest, so talagang pinaghirapan nila. Hindi naman madali ang kanilang pinagdaanan. So hindi also practice yung pagtitipid, try to observe yung mga taong totoong mayaman, yung mga talagang sa kanilang net worth, they're considered as billionaires at saka richest in the world, richest in the Philippines, ba? Nakikita nyo ba sila nagpapakita ng kanilang kayamanan sa social media? Di ba hindi? No? Nakita nyo ba silang nagpapakita, sumasakay sa sports car, and then they post it hindi nila pinapakita ang ganun kasi it's not the real talagang mayayaman,
So we should be careful. Ibig sabihin, kung gusto natin marating rin yung narating nila, we should be careful. And then, tipid, no? Ito na naman ang kuha natin, pagtitipid, no? And then we should do our due diligence, no? Pag-aralan natin dito, kaya tayo, kaya ko ito ina-advocate kasi this is one way of learning, of sharing what I've learned, no? So, minsan may nagtanong sa akin, narating mo na ba yung sinasabi nila, financial freedom? Ang sagot ko naman, not even close. Hindi, malayo pa. But still, no? I feel na papunta na rin tayo doon, ano? Sa tulong ng pag-aaral, sa tulong ng panalangin, at sa tulong ng pagsusumikap. This is kumbaga continuous effort, no? Continuous effort. So sana maintindihan natin, no? It's not an overnight process, ano? It might take a lifetime, ano? It might take a lifetime. Baka in your lifetime hindi niyo pa na-achieve 'yan. At sana sa next generation they will achieve that, no? Sa next mga anak natin, kung nabigyan natin sila ng tamang foundation sa financial education, financial literacy, sa pagpapahalaga ng pinaghirapan, eventually yung next generation, no? Sana sa ating lifetime ma-achieve natin, no? Pero pag hindi man natin ma-achieve, at least we founded a path, ano? Ito naman ay a blueprint, kumbaga. So kung hindi man natin na-achieve, at least sa next generation, sana ma-achieve nila. So pag inumpisahan kasi natin sa pangungutang na lang, sa living paycheck to paycheck, then eventually yung next generation ganun rin na kanilang yun ang kanilang itutuloy, yun ang kanilang gagawin kasi yun ang nakikita nila as a parent, or mas nauna, no, as a kuya or ate ba, pag yun ang nakikita ng ating younger generation, they will also follow that, no? They will feel na yung pangungutang, no, ay isang normal na gawain. So sa financial education, we will understand yung difference between assets and liabilities, ano? So dalawang bagay lang naman ang meron tayo, kung nabibili natin, will they become an asset, no? Or a liability. Ibig sabihin, pag asset yung binili natin will help us generate more income, no? Kung ano ba yung tinabi natin, yung sinave natin or ininvest natin, will they earn eventually, or kung yung binili ba natin will just end up as a liability. Binili mo bang isang sasakyan, ginawa mong service, is it an asset or is it a liability, no? So depende kung para saan yung sasakyan. Kung gawin mo lang service, kung gawin mo lang the worst, kung gawin mo lang pang forma, no? Gawin mo yung status symbol mo na nakakaangat ka, it will be a liability kasi babayaran mo yan, ano? Babayaran mo yan, i-maintain mo yan, i-re-register mo yan every year. Then at the end of the day, it will be a liability, no? Kasi pag binili mo isang sasakyan, let's say worth 1 million, no? Ay yung market value niya, o yung actual price niya is 1 million. So pag binili mo yan, paglabas mo yan sa kasa, kahit na segundo lang o kahit ilang minuto lang, hindi mo na pwedeng ibenta yan ng 1 million, ano? So let's say 20% kaagad, sabi nga 20 or more than that yung kanyang depreciation. So yes, they're asset, no? Yung bahay na titirhan mo, yes, they're asset, but they are depreciating asset. Yun ang kaibahan nun. And then eventually they will become a liability pag they will not earn for us, no? So na maintindihan natin yan sa pamamagitan ng financial education at financial literacy. So maraming sources. Huwag tayong masabi na wala namang nagtuturo sa akin yan, wala namang nagbibigay, hindi sa school, hindi naman tinuro yan. So there are lots of sources, resources na pwede nating makunan ng financial literacy, ano? And then we will understand yung
power of compounding, ano. Ito yung parati nating ina-advocate yung compounding effect ng ating investments, yung mga values na ating nade-develop, ano, magandang magandang kaugalian, they will compound, no? Kung nagkakaroon tayo ng magandang pag-iisip, magandang practices, so eventually it will compound, no? So, hindi lang naman pera nagko-compound, but yung our values and our mga mentalities, our our the things that will help us na day to day na-accumulate natin yung maganda na mga bagay will compound also, no? Hindi lang naman pera nagko-compound, no? At first, medyo mahirap, ano, kahit yung pag-i-invest natin, pagtitipid natin. At first, hindi natin ma-appreciate yung compounding effect. Kasi it will come from our own effort, ano? Kahit yung pera na tinatabi natin, we feel parang walang halaga kasi maliit lang, no? Pero eventually, pag it will reach yung milestone niya, yung sinasabi natin, pag dumating ng 100,000 yung in-invest natin, then it will generate yung mga dividend at saka mga pag tumubo na, then it will be a significant amount. So ito yung maintindihan natin, ano? Then kasi karamihan, baga yung if you're traveling into financial freedom, financial wealth, so karamihan along the way ay nagsusurrender, no? Pag nagtitipid, pag nag-iipon, nagtatabi, o kung nag-automatic deduction, iba ay tumitigil along the way. If they feel medyo mahirap man, medyo gipit, kumbaga. And sometimes people are quitting along the way. So kaya nga sinasabi natin, this is a road less traveled. Kasi maaari sa umpisa, marami tayong nagta-travel sa umpisa, and along the way or in the middle, makikita mo yung iba bumabalik na o bumabalik sa dating gawin. So dito nakikita yung ating perseverance, yung ating discipline, at yung ating pagpupursigi na marating tong yung aim natin, yung goal natin to have a financial freedom. So we will continue this road, no? So ito yung ating dapat maintindihan. So huwag tayong sumama doon sa mga taong bumabalik, ano? Sa mga taong nagpapahinga ng matagal. So ito yung mga taong ibig sabihin ng mga taong nagpapahinga ng matagal. Ano ba yung inumpisahan nila yung magandang gawain, yung pagtitipid, yung pagtatabi ng to savings and investment, ano? Lahat inumpisahan nila. Pero along the way, they stop, no? They stop, and then they stop for too long, no? Ito minsan na nagiging problema ng karamihan. Kasi umpisahan natin, and then natin tinutuloy-tuloy, nag-stop tayo ng matagal, then nakikita natin, yung iba nakakaangat na. Doon malayo nang narating, no? So minsan pag gano'n ang kuwan natin, minsan iba ginagawa nila, bumabalik sila sa dating gawin. So anong gagawin natin if we feel na na-stuck tayo doon? Then we will pursue much more, ano? Pursigihin natin na ituloy yung ating naumpisahan. Yeah. So it is not, huwag tayong mag-quit, ano? If your aim is to reach the financial freedom, tuloy-tuloy natin yung ating naumpisahan. And then, along the way, kung kailangan natin siyang re-evaluate, dapat gawin natin, ano? Re-strategize, no? So this is ito yung kasama sa pagkuha natin, di ba? Di ba parang sa uniform service, ano, na maintindihan niyo ito. They're doing map reading, ano, or navigation. So di ba, pina-plot mo yung mapa. Then, get your orientation. Saan ka ba sa mapa na ito? Dapat malalaman mo kung saan ka na sa mapa na yon. Then, you reorient your map, gagamitin mo yung compass, saan ba yung direction ng
ng iyong objective. So dapat malalaman mo 'yon. Kasi pag di mo malaman kung saan ka naroon, tsaka yung direction mo, kung wala kang mga gamit, wala kang mapa, wala kang wala kang compass, then nahirapan kang makarating sa pupuntahan mo. Hindi pag naligaw ka, so ito yung sinasabi natin, pag naligaw ka, then you stop and then reevaluate. Then reset mo ulit yung location mo, hanapin mo ulit saan ka ba ang location mo, saan yung saan yung objective mo. Then pag na-reestablish mo yon, then you continue your navigation, no? Parang ganun lang yung road to financial wealth, ano? Reevaluate in the middle, reevaluate, then if you think na tama yung tinatahak mo, then continue. Pag sa tingin mo ay medyo mali, then you make adjustment. No? Hindi naman to rigid, hindi naman to fix na daan, diba? Minsan may mas magandang daan na makatulong sa iyo, no? So we invest in ourselves, ano? Dito na pumapasok, saan ko ba dapat, no? Minsan kasi tingin natin sa investment is just purely money, ano? It's not just money. Hindi lang pera ang ni-invest natin. We should invest on our skills, in our knowledge, and most especially ito yung napapabayaan ng karamihan, our health, no? In our age, you're approaching 50, much na papahalagahan yung kalusugan. Kasi yung kalusugan na napabayaan natin in our younger years will eventually catch up on us, ano? Kung marami tayong bisyo, marami tayong stress, marami tayong mga bagay na hindi nakakatulong, kahit mga pagkain na akala natin kasarap-sarap. So eventually will catch up on us, ano? So skills, knowledge, and our health are very important investments. Hindi walang halaga yung pera pagka nakaratay tayo sa banig ng karamdaman, no? So wala nang value yung ating pinaghirapan pagka we are on our deathbed. So I mean, that's reality, no? But as much as possible, we should invest on these things, skills, knowledge, in our health. Kasi ito yung minsan napapabayaan, no? Dapat binibigyan rin natin ng tuon at saka ng pansin. So we should think in a long term. Long term dapat ang ating way of thinking. So kasi sabi ko nga, road to wealth is a very long journey, Hindi ito overnight, hindi ito isang taon lang, 2 taon, 5 taon. So it is minsan it is a lifetime journey. So we should think in a long run, in the long term, So kumbaga ma-appreciate natin yung compounding minsan after 10 years, after 20 years, or minsan after 30 years, doon natin ma-appreciate ng compounding is really true, and it will really help us, So resilience will help us in this journey. So anong iwasan natin, So di ba sa pag-travel natin, along the way. So maraming challenges. So para bang if you're trekking, maraming challenge, may mga mababangis na hayop, may mga mahirap na terrain na daanan, hindi kaya mga mandarambong, mandarambong na naman, mga magnanakaw along the way, ma-encounter tayo, may mga hold-upper, may mga kurap. So may mga madadaanan tayong ganun. So these are traps, So these are traps. So I'm just giving example, So it's a personal journey natin in financial freedom. What are the traps na pwede natin madaanan? Yung too much consumerism, So kasi ngayon, lahat na lang, everything is commercialized, So makikita natin sa
sa Facebook, kahit sa mga emails natin, dami tayong nare-receive ng mga offers, and then dyan na yung trap ng pangungutang, debt, so if you're not control debt, then we will be dead, no? Totoo yan. So hindi natin nakokontrol yan, tayo rin problema. Lifestyle inflation, no? So very very kuan ito, uh, common trap, no? So ayaw nating mapag-iwanan, no? Uh, uh, Fear of missing out, yung mga FOMO. Dito tayo kakainin ng buhay sa lifestyle inflation. Tumaas yung sahod, tinataas niya yung lifestyle. Then yung herd mentality, sabay lang tayo sa uso, sabay tayo sa kung ano yung nakasanayan ng circle natin, we try to get along with. So hindi ito makakatulong sa atin. So nga, sabi ko nga, in our road to financial freedom, financial security, along the way, we might lose friends, we might lose even our loved ones. Iba dyan is they will not support us, then they will eventually fade away. Then kasama yan, no? Kasama yan sa ating paglalakbay. So there are people who will eventually, mawawala sa circle natin. Kasi we feel that they will not help us, no? So wag tayo mag-stick dun sa mga tao, kasi barkada natin, best friend natin, no? Simula nung bata tayo, kasama natin. If they're not helping us in our journey towards financial freedom, hayaan natin silang they will go their own way, no? Tayo naman ang mas mahalaga yung sarili natin ang ating bigyan ng pansin. Kasi di ba? Sometimes we just go along with people, no? Minsan kahit hindi na nakakatulong sa atin sa ating financial life, tuloy pa rin tayo doon just to keep the company. Hindi po nakakatulong yung gano'n. Then in conclusion, we should understand, no, na road to financial wealth is a road less traveled. Very few, sabi nga nila, only 3% ng tao ay nakakarating, no? Siguro 100% kung nag-umpisa tayo, but only 3% nakakarating sa kanilang paroroonan, no? So the choice is ours, saan ba tayo doon nabibilong? Do we belong to the 3% or do we belong to the 97% na tumigil o bumalik sa kanilang pinanggalingan? Then the choice is ours, sa atin yung pagpapasya. So sana we will understand na minsan along the way we will encounter a lot of things, a lot of challenges. Then it's up to us to manage, Minamanage lang naman yan, hindi naman yan basta nilalabanan. Minsan just need to shrug it off, yung para lang pag minsan kasi yung along the way, pag nagka-encounter ka ng problema, pagka na-solve mo yun, pag nalampasan natin, it will make us stronger, and it will make us a better person, and a better traveler. Ito yung ating mithiin, pero pag bumalik tayo, and then if we stop along the way, so paano natin mararating yung ating destination? So all we need in this journey is discipline, patience, and yung vision na nakikita natin. So ano yung magiging buhay ko kung narating ko yung objective na yun ng financial freedom. So we should encourage, along the way. Should encourage other people. So ito yung advocacy ko. We encourage other people to travel this road, no? So kasi karamihan ay hindi travel sa ganito, then eventually nasasama tayo doon sa karamihan. So sana po may naintindihan kayo sa munting sharing natin ngayon, at
At sana you should internalize yung mga bagay-bagay, ano. So, despite sa mga challenges, ano, sa hirap ng buhay, sa gulo ng politika sa paligid natin, huwag tayong mawalan ng focus. So, let's focus, ano, kahit papaano kung hindi man natin mailigtas yung buong yung buong mundo, at least kahit papaano we make a difference sa ating sarili, no, sa ating pamilya, no, sa immediate family natin. We make a difference. Malaking bagay na 'yon sa atin. Then eventually, pagka tayo naman ay gumanda yung ating kwan, then we should give back sa society, no? So it will be a big difference kung meron tayong may ambag na kagandahan sa ating mundo, no? So maraming salamat at sana ay matutunan kayo at should share kung ano man yung magandang bagay. You should also share sa ibang tao, no? Lalo-lalo na sa mga tao sa paligid natin. So maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.